In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Trinity logical. Just take the Trinity on faith alone. It's like an impression of Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says to make all of this appear to be was by eating certain Patuloy po ang ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong nakakapagdaos ng huntahan sa impapawid at sa mga pagkakataon ng gaya nito, ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay muling maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. At dito pa rin po tayo sa biblical interpretation. Ano po? At ang atin pong pag-aaralan dito sa biblical interpretation ay nasa ilalim pa rin po ng tinatawag na ICGSS, no? School of Thought, na ito ay isang uri ng makasariling pag-aaral ng Biblia na ang nasusunod hindi po yung Biblia kundi ang sarili ng isang mangangaral o nang bumabasa sa banal na kasulatan. Ang isa po sa mga subject ng ACGSS School of Thought na ating pag-aaralan ay ito pong fallacy of ignoring the biblical languages. No? Na ikalawang serye na natin po ito ng fallacy of ignoring the biblical languages o hindi pagsasaalang-alang o pagwawalang halaga o pag-i-ignore sa biblical languages, no? Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Tayo po manalangin. Muli po kaming dumudulog sa inyo, Amang Banal, na muli namin pagkakatiwala ang mga oras na ito ng aming pag-aaral sa inyong mga kamay at umaasa na patuloy kaming gagabayan, iingatan sa amin pong mga gagawing pag-unawa ng inyong banal na na salita. Biyaya po at pagkasi ang aming patuloy na maranasan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, lagi nating sinasabi na sa pag-aaral ng hermeneutika o ng biblical languages, mahalaga po na isasaalang-alang din natin ang biblical languages. Ano ba yung biblical languages? Ito po yung pagbibigay halaga kung sa lumang tipan, sa wikang Hebreo at Aramaic. Sa bagong tipan naman, ang halaga na ang tinatawag na Koine Greek na kung saan ginamit sa New Testament. Ano po? Sapagkat kapag hindi ito isasaalang-alang, maaaring ang ating interpretasyon ay malagay sa peligro. At kapag ito ay malagay sa peligro, maaari tayo makapagturo ng hindi turo ng Biblia. Ano ho? Pero katulad nga ng aking sinasabi, hindi ko sinasabi na kinakailangan tayo'y magpakadalubhasa sa biblical languages para maunawaan natin ang Biblia. May mga pagkakataon lang na kailangan nating halungkatin ang kasulatang Hebreo, Aramaiko o Grego sa pagtalunton ng mga katotohanan. Lalo pat ang Biblia ay isinulat, no? 1000 taon na ang nagdaan
bago lumabas ang ating kapanahunan. In fact, ang Biblia na isulat unang siglo, no? Samantalang tayo nabubuhay na dito, no? Sa taong 20 at 20. Masyado nang malayo ang ating tawag dito, ang ating panahon, no? Sa panahong isinulat ang Biblia. Kaya kumisan may mga salita sa Biblia na akala natin, no, ang kahulugan ay katulad pa rin ng sa atin. No? Kaya maraming nagkakamali sa pag-unawa sa banal na kasulatan. Katulad na nga nung pinag-aralan natin nung nakaraan. Ano ho? Akala nila kapag nabasa nilang pagkain, ang kahulugan noon, katulad ng kahulugan nating pagkain ngayon. Hindi po, ano? Sapagkat sa mga Hudyo, kapag sinabing pagkain, ito ay tineterminuhan ng wikang Grego na bromaton o di kaya'y broma or bromata, na tumutukoy lamang sa mga angkop na pagkain ng mga Hudyo na binabanggit doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14 na mga ipinahintulot na ipakain ng Diyos. Kasama na yung mga gulay at prutas nating binabanggit, ano, kasama na riyan dyan yung tinapay, ano, na kinakain din ng mga Hudyo, pati yung pulot, ano. Ayan. Kaya sa kabuuhan ng salitang broma, yung po yung mga angkop lamang na pagkain, ano, sa mga Hudyo. Hindi katulad dito sa atin, pag sinabi mong pagkain, lahat ng makikita mo sa tawag dyan, tindahan ng ulam, no? O, sa mga karinderya, sa mga restaurant, no? Malaki ang restaurant, no? Lahat yun pagkain ang nakikita natin doon. Pati nga yung mga exotic, kung tawagin na nga nila sa panahon natin, exotic foods, di ba? Pero ang totoo, hindi naman sila itinuturing na pagkain ng Biblia. Kaya, hindi ko mo nabasa natin yung pagkain, ang kahulugang gagamitin natin, yung kahulugan natin ngayon. Hindi. Kundi, babalik tayo sa kahulugan ng salitang Griego. Nakita natin yung pagkain, no? Hukayin natin. Ayan. Taluntunin natin, ano ba ito sa wikang Griego? Yan. Ano ba yung ginamit na original na salita dito? Ginamit pala yung salitang broma, bromaton, bromata. Ngayon, ano ba yung salitang bromata? Yan. Titingin tayo ngayon sa mga diksionaryong Grego-Pilipino, sa mga diksionaryong Greek to English. Ayan. At ituturo sa atin kung anong ibig sabihin ng broma, bromata, o kaya'y bromaton. Yan. O kaya kung meron kayong mga lexicons, yan, Greek lexicons, ituturo sa atin ano ba yung ibig sabihin nun. Yan. Sa ganung paraan, ay bumabalik tayo sa kahulugan ng orihinal, no? Na nakasulatan. Ano ho? Ayan. Hindi natin kukunin yung kahulugan sa panahon natin ngayon. Okay? So sana po ay nagkakaunawaan tayo sa pag-aaral po ng Biblia. Kaya hindi natin dapat i-ignore, baliwalain yung mga ganitong bagay. Ano po? Yan. Halimbawa, kung inyong natatandaan mga kapatid, na itinuro minsan ni K.L. Soriano na lumakad niya tayong gaya ng araw. Di ba? At ang sinisitas yung Roma 13:13. Dagdag pa niya, noon anyang paniniwala ng mga tao, yung sun ang lumalakad. Di ba? Ganon ang pagkakabanggit niya. At ito rin anya yung paniniwala ng mga apostol. Kaya sabi doon sa Roma, 13 at 13, ganito natin mababasa mga kapatid.
Roma 13:13. Isang magandang talata kasi ito ng pagbibigay halimbawa dito sa ignoring the biblical languages. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Inunawa ito ni Kaeli na yung araw na binabanggit dito, yung sun. Yung sun. Kasi nga, sabi nga niya, yung paniniwala nga arawan niya, noong mga tao ng unang panahon, noong araw, yung sun ang lumalakad. At ito rin yung paniniwala ni Apostol Pablo. Di ba? Kaya lang, makikita ninyo, kapag katinig na ninyo yung saling English, hindi sun ang nakalagay. Let us walk honestly as in the day. Day ang binabanggit na araw, hindi yung sun. O ngayon, kapag hindi natin babalikan yung tekstong Grego na pinaghanguan ito, magiging tanong sa ating isipan. Hindi kaya tama yung sinasabi ng mga ngaral na yung araw na binabanggit dito sun? Baka nga naman mali yung pagkakasali ng English na day. Di ba? Sapagkat yung kinikilalang nagpaliwanag na ang lumalakad sun, kinikilalang sugo ng ating Panginoong Diyos. Baka siya yung tama, mali yung pagkakasalin na day. Ayan. Para hindi magkaroon ng maling interpretasyon, kailangan nating balikan yung pinaghanguan ng talatang ito. At mapapansin ninyo mga kapatid, dito sa tekstong Grego, para doon sa terminong araw, ang ginamit po ay hemera, hindi po yung helios. Excuse me, kundi yung salitang hemera. Ano ba yung hemera? Ano yung helios? Yung hemera, yung po'y tumutukoy sa day, araw, sa Tagalog. Yun namang helios, tumutukoy po yun sa sun, araw din sa Tagalog. Parehong isinaling araw, pero magkaiba sa tekstong Grego. Yung isa ay hemera, yung isa ay helios. Ngayon, ang ginamit sa tekstong Grego, hindi po yung helios, kundi yung hemera. Yan. So, tayo magsilakad tayong manihin gaya ng sa hemera, hindi gaya ng sa helios. So, maliwanag na ang binabanggit na araw sa talata ay hindi sun, kundi day. Yung hemera, day. So, dito makikita natin, nang binalikan natin ang tekstong Grego ng Bagong Tipan, particular doon sa Roma, Roma 13:13, ang ginamit pala ay hemera, na ang ibig sabihin ay day. Tama ang pagkakasali ng wikang English. Tama rin naman pagkakasali ng wikang Tagalog. Sino nagkamali ng pagkaunawa? Di si Kaeli sa kanyang pangangaral na pagkamalan niya na yung araw na binabanggit dito ay sun. Pero sa katotohanan, hindi pala ito sun, kundi ito pala ay day. Ito yung kahalagahan ng binabalik-balikan natin ang biblical languages. Sapagkat lahat naman ng ating binabasa ngayon ay mga translation lamang ng Bibliang Grego, Bibliang Hebreo at Aramaiko. Okay?
Kaya kung minsan may pagkakataon na kinakailangan nating halungkatin yung pinanggalingan ng pagkakasali nito, nang sa gayon ay hindi tayo maligaw ng pagkaunawa sa Biblia. Kaya makikita natin yung pamali-maling turo ni Ka Eli Soriano. Mahirap pagkatiwalaan itong ganitong uri ng mga ngaral, mga kapatid. Sa halip na maituro kayo sa paanan ng Panginoon, hindi ninyo namamalayan, kayo pala'y na itataboy papalayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin ang isang tunay na mga ngaral. Subok sa kanyang mga itinuturo. Pero nakita natin nagkamali siya ng pagkaunawa sa talatang ito. Ito isa lamang sa kanyang mga pagkakamali. Actually, marami ito. Marami siyang pagkakamali sa pag-aaral ng Biblia. Kaya doon sa mga kaibigan nating membro ng pinangunguluhan ni kapatid na Eli Soriano, kayo po lumipat na ng pananampalataya. Umalis na po kayo riyan. Sapagkat mali-mali po ang mga itinuturo ni Ka Eli. Pero di ko naman sinasabi na mali lahat. May mga tama rin. Pero marami po ang mali sa kanyang mga itinuturo. Bunga ng hindi pagsasaalang-alang sa biblical languages. Ngayon, kung ito po ay patuloy ninyong i-ignorin, babaliwalain, kayo po ay magtatanim ng galit sa inyong puso, magdadamdam kanyo sa inyong maliit na lingkod, samantalang nakikinig kayo dito sa programang Back to the Truth Ministry. Ang maging kalalabasan niyan ay fallacy of ignoring the immediate fallacy of ignoring the biblical languages. Isa pong maling pag-unawa sa banal na kasulatan. Ako, nabanggit ko lamang ang pangalan ni Ka Eli, hindi ko naman binabanatan yung kanyang pagkatao, kundi yung kanyang daladalang ipinangangaral. Nakita natin na nagkamali siya sa pag-unawa dito sa Roma 13:13. Inakala niyang ito ay sun, pero yung pala, ito ay hemera o tumutukoy sa day. Ano pa ang isa na pwede nating kuning halimbawa? Itong nasa unang Timoteo, Kapitulo 3, talata ay 15, mga kapatid. Ito'y ginamit din ng ni Ka Eli Soriano. At nagkamali rin po siya dito, mga kapatid. 3:15 ang wika dito. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Noong mga panahong ang Ka Eli hindi pa umaalis sa pinaniniwalaan ni Ka Perez at kinikilala pa niya itong sugo, nabanggit niya na walang mali sa mga turo ni Ka Perez. Pero nang dumating ang takdang panahon, nang namatay na ang matandang Perez, at ang naging pangkalatang tagapamahala ay si Gugulan, ay nagsarili itong si Ka Eli Soriano at nagtayo din siya ng sarili niyang samahan, na ang samahan namang itinayo niya sa halip na iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan, pinalitan niya yung salitang suhay ng saligan. Diba? Kung natatandaan po ninyo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. Diba? Yun ho ang kanyang ginamit. Hindi man eksakto yung aking pagkakabanggit sa titulo, pero ang gusto kong mapansin po dito, yung pagpapalit niya ng haligi at suhay. Pinalitan niya ng haligi at saligan ng katotohanan. At samantalang namamayagpag na yung kanyang grupong itinayo, ay nasabi niyang nagkamali si Ka Perez nang gamitin ang haligi at suhay, na ang dapat daw ay haligi at saligan.
hindi daw po dapat yung suhay, kaya nagkamali si Caperes na dati-rati sinasabi niya na tunay na sugo at hindi maaaring magkamali ang Caperes. Yun. Nasabi niya lamang ito, mga kapatid, sapagkat nagtayo na siya ng sariling kanya hanggang nagkaroon pa nga ng demandahan, di ba? Oh. At hindi na naig sa korte yung pangalan ng iglesyang na iparehistro ni Kaeli, kaya muli na naman siyang nagbago ng mga pangalan hanggang sa napunta na nga sa pabago-bago ng pangalan, napakarami ng pangalan na parehistro hanggang ito na yung kahulihan niyang na iparehistro, itong member of Church of God International. Kaya yan ay kahuli-hulihan, siguro wala na siyang di na siya siguro magtatayo ng panibago. Ano ang point, mga kapatid, kung bakit natin ginamit yung talatang ito? Kasi kapag wala kang alam sa kasulatang Griego, mamamali ka ng pagpapaliwanag sa Biblia. Katulad na nga ng nangyaring ito. Yung haligi at suhay ay sinabi mong mali, sapagkat ang tama di umanong salin, haligi at saligan, kasi mas matatag yung saligan, diba? Kung naaalala po ninyo yan. Pero kung babalikan ninyo ang tekstong Grego, ang ginamit po kasi dyan, mga kapatid, para doon sa haligi ay stolus, at doon sa yung haligi, yung pilar, stolus, at doon naman sa suhay, yung ground ay edrayoma. Pag tinignan po ninyo yung yung dalawang salitang yan, meron ako ditong diksionaryong Grego-Pilipino, nakapag binuksan po ninyo yung salitang unahin natin, kapatid, yung salitang stolus, doon sa talatang yon. Ganito po natin mababasa yung kahulugan ng pinag-uusapan natin. Stolus or stolu, noun masculine, sabi rito. Nakatayong poste o struktura na siyang nagdadala ng buong bigat ng isang bagay o gusali, haligi, poste, suporta. Ayan, So, sa figurative, para sa pinuno ng isang samahan. Figurative yun. Tumutukoy sa pinuno ng isang samahan. Haligi, pinuno. Okay? Para sa iglesia, ito ay haligi. Kaya tama yung saling haligi, mga kapatid. Yan. At kung ito isinaling tawag dito, isinalin itong poste, pwede rin, kasi isa to sa kahulugan, pero ginamit po para sa iglesia ay yung salitang haligi. Ano naman yung ibig sabihin ng salitang edrayoma para doon sa suhay, na sabi ni Kaeli na nagkamali si Caperes, na ang tama ay saligan. Ganito ang ating mababasa. Edrayoma or idriomatos, noun neuter, ang umaalalay sa anumang bagay upang hindi ito mabuwal. Okay? Figurative lamang sa bagong tipan. Tukod, suhay, sandigan, saligan. So, ano po ang kahulugan ng setang idrayoma? Meron ditong 4 na binabanggit na pare-parehong tamang salin, tukod, kaya pwede mo ring isalin ito na haligi at tukod ng katotohanan, yan, o di kaya haligi at suhay, yan, o kaya haligi at sandigan, haligi at saligan, parehong tama yon. Suhay at saka saligan, pareho pong tama. Ang ibig sabihin, kapag sasabihin mong mali na
kapag kasasabihin mong mali yung salitang suhay, dapat isaligan, ikaw po ang nagkamali doon, kapatid. Sapagkat alin man doon sa apat na yon pwedeng gamitin sa pagsasalin ng Biblia, sapagkat yung apat na yon ang kahulugan ng salitang idrayoma sa wikang Griego. Ano yung point? Nagkamali uli si Kaeli nang sabihin niya na mali yung suhay at ang dapat saligan. Ano ho? Yan. Actually, pareho itong tama. Bakit nagkakaroon ng pamali-maling turo si Kaeli Soriano? Katulad na nga ng ikalawang halimbawa natin ito. Sapagkat sa katotohanan ay walang alam kasi si Kaeli pagdating sa biblical languages. Kundi, tumatakbo lamang siya't nangangaral ayon sa kanyang mga natutunan kay Kaperes nang hindi sumalang-alang sa biblical languages. At kung ano yung tumakbo sa kanyang isipan, ayun ang kanyang ipinangangaral na hindi niya alam. Ito palang sinasabi niya, lumalabag, sumasala sa kasulatang Griego. Ayan. So sana po ay naunawaan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ito isang uri ng paninira. Alam kong alam din ninyo ito, mga kaibigan, itong aking mga sinasabi. Ang ibig lamang sabihin natin, bigyan natin ng pagkakataong balikan ang biblical languages upang tayo ay hindi mga mali sa pag-unawa ng banal na kasulatan. Pero kung babaliwalain nyo ito, babagsak kayo sa isang malaking kahiyan. At ang magiging sistema nito, papasok kayo sa wrong method of biblical interpretation na tinatawag nating fallacy of ignoring the biblical languages. Ang nasusunod na ngayon, ang inyong sarili, hindi na yung Biblia. Mali ito sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga kayo aking hinihimok, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na diyan sa mga kaanib sa iglesia na pinangungunahan ni Kaeli, umalis na po kariyan, inaanyayahan namin kayo na dito kayo magsuri sa aming pananampalataya. At kayo mismo makakatuklas, mga kapatid, kung bubuksan lamang ninyo ang inyong puso, ang inyong mga isipan ng mga panuntunan at mga doktrina na itinataguyo dito'y nakabasing lahat sa banal na kasulatan. At doon sa atin pong mga kaibigang hindi naman kaanib ng iglesia ang ating natukoy, ay patuloy po kayong magsuri. Inaanyayahan ko rin kayo na suriin din ninyo ang aming pananampalataya. Gagabayan namin kayo. Tutulungan namin kayo nang sa gayon ay maunawaan ninyo yung mga bagay na gusto nyong matutunan. At naririto po ang inyong mga lingkod kay Kristo na handa pong maglingkod sa inyo. Kapag natapos na yung ating pandemic, magkita-kita po tayo. Dalawin nyo po kami sa aming mga kapilya, mga kapatid. Sa pagkakataon ito, pansamantala, puputulin muna natin ang ating pag-aaral, at nawa ang ating mga natalakay ay maging gabay natin at mabuhay sa ating puso na kailangan nating balikan din ang biblical languages. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Salamat pong muli, Amang Banal, sa inyong patuloy na pagtunghay, pagtuturo, pagbibigay daan upang muli naming mapag-aralan ang hiwaga ng inyong banal na kasulatan. Umaasa po kami ng aming ginawang huntahan sa impapawid ay titimo ng malalim sa aming mga puso. At ito ay magbubunga pagdating ng araw. At mahanda kami sa pagsalubong sa iyong ikalawang pagbabalik. Muli po, binabalik namin ang aming pasasalamat sa inyo, Amang Banal. Gayon din ang aming papurit pagluwalhati
sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.